We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang mga pinakamalalaking balita ngayong Lunes. Pagbabantay sa mga paaralan, mas pinahihigpitan na ng DepEd kasunod ng pamamaril sa grade 8 students sa Agoncillo, Batangas. Lalaki sa San Jose, Batangas, patay matapos umanong pagtulungang bugbugin ng mga nakaalitan. 4 na phreatic eruptions na itala sa Bulkang Taal nitong weekend. Taal Volcano Observatory, wala pa raw nakikitang rason para itaas ang alerto sa bulkan. Ilang tindera ng saging sa Batangas City umaaray dahil sa dami ng mga nabubulok at hindi na ibebentang produkto. At Tubong Lian, Batangas na nanguna sa layag Diwa Class of 2024 ng Philippine National Police Academy. Kilalanin! Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Mas pinahihigpitan ng DepEd ang pagbabantay sa mga paaralan kasunod ng pamamaril sa grade 8 students sa Agoncillo, Batangas. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ace, kinondena ng Department of Education o DepEd ang pamamaril sa estudyante. Isinasagawa naman ng counseling para sa mga mag-aaral para hindi maramdaman ang trauma. Mariing kinondena ng Department of Education o DepEd ang anilay brutal na pagkitil sa inosenteng buhay ng estudyante sa Agoncillo, Batangas. Inihayag yan ng kagawaran kasunod ng pagbaril sa 13 anyos sa grade 8 student sa nasabing bayan. Binaril ang estudyanteng babae habang papasok sa eskwela nito lang nakaraang linggo. Unfortunate and saddened po yung nangyari dun sa especially grade 8 student on her way to school. Pero ngayon nakikipag-coordinate kami sa magulang, nakikipag-coordinate kami sa authorities kung ano po yung latest na nangyayari po or ano yung mga pwede naming maitulong on the part po ng DepEd. Pinatututukan ng DepEd sa mga otoridad ang kaso para mapanagot ang nasa likod ng krimen. Ayon sa kagawaran, nagsasagawa ng counseling intervention sa paaralan na pinangyarihan ng krimen. Hindi lang po dun sa mga nandoon sa vicinity but ginawa po namin sa buong school na po para maalis na yung mga trauma. And magkaroon po ng at least peace of mind dun sa mga bata. Hindi maiwasang matakot ng ilang mga magulang dahil sa balita. Kung hindi man security guard, may mga tauhan sa barangay na nagbabantay rin sa iba't ibang public school sa Batangas. Tututukan ko yung aking apo or anak para bantayan ko siya dito paglabas pa lamang ng room. Talaga naman po ina-advise na rin naman nila po sa amin na ang mga bata isusunduin namin. Ay, syempre po, natakot po para po sa aking mga anak. Kailangan po laging safe. Kaya po, kahit po napakainit ng panahon, nagpapakahirap po kami para masundo lang yung aking mga anak. May person of interest na raw ang pulisya sa nasa likod ng pamamaril. Bukod sa sakay sa motorsiklo ang gunman, nakaitim na jacket, nakamaong pants at nakatsinelas daw ito. Yung personal motibo, hindi wala ko tayong nakikitang ganon. Okay. Because meron po tayong dinitig ng angulo, sir, na it could be a mistaken identity na may ibang target po yung suspect. It's just so happen na may pagkakatulad ang ating biktima doon siguro sa kanyang target. Nagpapatuloy pa ang malalimang investigasyon ng pulisya sa kaso. Ace, ayon sa pulisya, ine-establish pa rin nila yung motibo sa krimen, lalo't base sa pagsisiyasat ay wala naman daw nakakaalitan yung biktima. Ace. Maraming salamat Paul Hernandez. Sugatan ng isang rider na motorsiklo nang masagi at mabangga ng kasunod na pick-up at sumalpok pa sa sinusundang kotse sa Lipas City. Nakatutok si Denise Abante.
Nakahambalang pa sa gitna ng kalsadang sakop ng barangay Adja, Lipa City ang motorsiklong ito nang respondihan ng mga otoridad alas 3 ng hapon kahapon. Nasagi at nabangga ito ng kasunod na pickup saka ito bumangga sa hulihang bahagi ng nasa unahang kotse. Sugatan ang rider na kaagad naman umanong dinala sa ospital. Sa investigasyon ng pulisya, mag-U-turn sana ang nakatigil na kotse na nasa unahan ng motorsiklo at pickup nang mangyari ang insidente. Habang nananapot yung motor, meron pong isang pang pick-up nasa likod ng motor na halos sabay silang nag-overtake pakaliwa. Kaya yun po yung right side ng pick-up, tumama po dun sa left side ng motor. Kaya po yung motor, nagdiretso po dun sa likod ng kotse nakatigil na mag-U-turn. Nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima habang nasira rin ang likurang bahagi ng kotse na nabangga nito. Nagkaroon na raw ng kasunduan ng mga driver ng 3 sasakyan hinggil sa pangyayari. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang mga driver. Abiso naman ng pulisya Sa mga nagmamaneho, mag-ingat po kapag po nakamotor, mag-helmet, disiplina lang po sa sarili, wag po masyadong mabilis ng takbo at isipin na lang yung pamilya nila. Kasama si J. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Umaaray na ang ilang tindera ng saging sa Batangas City dahil sa dami ng mga nabubulok at hindi na ibebentang produkto. Hinihimok naman ng Batangas City Agriculture Office ang mga nagtitinda sa palengke na suportahan at tangkilikin ang mga local banana farmer. Narito ang report ni Paul Hernandez. Galing Davao, Quezon at bahagi ng Laguna ang mga ibinebentang saging ni Nora sa Batangas City New Market. Saging na lakatan at sabang ibinebenta niya rito. Pero pahirap ang maubos lalo't ang shelf life hindi raw nagtatagal. Simula po sa pagka-sausaw po niya, 3 araw lang po, 4. Katulad po ari po ay 2 araw, bukas po pa 3 araw. Sa papat, hindi na po siya pwede. Ang mga hindi nabebenta at nabubulok lang na saging, diretso pantapo na raw. Nitong nakakaraang buwan, 500 kilos na mga saging ang nasasayang lang daw. Kaya apektado ang kanilang kita. Katulad po nung natapo namin, 18,000 po yung aming saba. Parang nabenta lang namin konti lang. Walang datos ang City Agriculture Office kung gaano karaming mga saging ang napapatapon lang dahil hindi nabenta. Kakaunti raw ang namimili ngayon ng saging dahil sa taas ng presyo nito. Ayon sa City Agriculture Office, kung aangkat lang sa mismong lungsod at malalapit na bayan ng mga mamumuhunan, hindi na nila kailangan pang kumuha sa mga malalayong lugar. Ako bilang consumer, pag pupunta ko sa palengke, nalaman kong 70 pesos per kilo yung aking bibiling saging, hindi na ako bibili. Pupunta na lang ako doon sa mga talipapa or doon sa mga, let's say, sa direct sa farmers, doon na lang ako bibili. Sinimula na ng City Agriculture Office ang proyektong makakatulong sa mga naghahanap buhay na mapakinabangan ng mga hindi nabiling saging. Pwede kasi itong gawing ketchup na kalaunay maibebenta rin sa merkado. Pwede, napakadali pala na gumawa ng ketchup na akala nila ay mahirap. Yung pala sa konting ingredients, pag napagsama-sama na luto, ay kadali palang gawing banana ketchup. Hilaw na sa baraw ang kadalasang ginagawang ketchup. Mayaman sa potassium ang saging na nakakatulong sa pagpapalakas ng katawan. Bukas ang tanggapan katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan sa mga banana farmers at mga nagnenegosyo na maituro sa kanila ang iba pang pakinabang sa saging. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Ipatutupad ng ilang kumpanya ng langis ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo epektibo bukas April 23. Sa mga gumagamit ng diesel at kerosene, maaaring ipagpabukas na ang pagpapakarga dahil aabot sa 95 centavos hanggang piso ang posibleng bawas presyo sa kada litro ng diesel at kerosene. Pero para sa mga gumagamit ng gasolina, samantalahin na ngayong araw dahil may dagdag presyo na 55 centavos kada litro bukas. Batayan sa 4-day trading ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Matatandang ipinatupad din noong nakaraang linggo ang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Mga kapuso, bukas araw ng Martes, April 23, mawawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Lipa City, Batangas. Magsisimula ito alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, bunsod ng paglilipat ng mga poste at service dropping, kalinsabay ang conversion at energization ng mga linya. Samantala bukas din, mawawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Rosario, Batangas. Magsisimula ito sa pagitan ng alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, bunsod ng manual load dropping o rotational brownout.
Alae! 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 Kuya, anong senyales kapag paubos na yung pera mo? Kapag? Pag laging galit, laging tulala. Kuya, paano yung tulala mo? Yung walang bait sir, mainit ang ulo. Walang pera yun. Kaubos na. Pero pag may pera yun sir, ay mabait yun. Lagi nakangiti. Kapag ano sir, yung hindi ka mapakali. Lakad-lakad sir, pag ano, pabali. Oo. Nang walang pera. Mainit ang ulo. Nangungutang. Tropa, meron ka ba dyan? Ganun lang. Oo, nahihilo minsan. Pag wala ng pera eh. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Patay ang 39 anyos na lalaki matapos sumanong pagtulungang bugbugin ng mga nakaalitan sa San Jose, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Sa pool sa CCTV footage ang umano'y panununtok ng 3 kalalakihan sa isang 39 anyos na lalaki sa San Jose, Batangas madaling araw kahapon. Natumba at tumama ang ulo ng biktima sa gutter ng kalsada. Bago nito, nahagip sa CCTV ang paglalakad ng biktima sa gilid ng kalsada. Uuwi na raw sana. Ilang minuto pa, makikitang may dumating na isang e-trike at isang motorsiklo sa lugar na pinanggalingan ng lalaki. Makikita naman ang tricycle na sinakyan ng biktima na tumigil sa gilid at sinundan ng motorsiklo at e-trike at dito na sila nagpang-abot. Dead on arrival ang biktima na nagtamo ng matinding pinsala sa ulo ayon sa pulisya. Alitan sa inuman ang isa sa nakikitang dahilan ng pulisya sa krimen. Itong victim natin, allegedly nakapagbitaw siya ng mga salitang pagbabanta dahil sa kasama niya sa inuman. Naitulak, tumama allegedly yung ulo ng victim natin sa cemented pavement nung lugar na yon, and nagkaroon ng another blow, sinuntok 3 beses pa nung suspect natin yung victim. Nahuli rin kahapon ng umaga ang 16 anyos na suspect habang sumuko sa himpilan ng pulisya ang 2 pa nitong kasamahan. Depensa ng isa sa mga suspect. Tinagbantaan ho yung bayaw eh. Papatayin daw sa Lunes. Kakusapin lang naman eh kasi matapang ho yung nadisgrasya namin eh. Naitulak lang naman ho eh. Nahingi rin kami ng pasensya, nandun eh. Pero hindi naniniwala ang ama ng biktima na may binantaan ito. Palagay ko hindi naman totoo yun kasi hindi ganun ang anak ko. Kasi ang ginawa nila talaga sobra eh. Hindi katanggap-tanggap sa akin bilang magulang. Ngayon, sabihin na natin halimbawa may kasalanan yung anak ko, hindi naman para humantong sa ganung kabigat na mga pangyayari. Medyo mabigat ang ginawa nila sa anak ko. Yung kaso, tuloy namin yung kaso. Bagamat nagdadalamhati sa sinapit ng panganay na anak, nagpapasalamat daw siya na nahuli at sumuko na sa otoridad ang mga suspect. Nabigla kami, nasya kami kasi wala akong nisa hinagap, hindi ko alam na mangyayari sa kanya yun. Una, salamat sa Panginoon Diyos dahil siguro pagdinig na rin sa aking mga panalangin na bigyan ng hustisya yung nangyari sa anak ko. Nasa kustodiya na ng San Jose Police Station ang 3 suspect na nahaharap sa reklamong homicide. Abiso ng pulisya sa mga residente. Habaan po natin lagi ating pasensya kung talaga pong alam natin sa sarili natin na may attitude tayo pag umiinom. Siguro iwasan natin na mag-inom. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mainit at malinsangang panahon pa rin ang nararanasan sa ilang lugar sa Calabarzon at Mimaropa. Sa forecast ng Pag-asa, umaabot sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Infanta, Quezon. Gayon din sa Puerto Princesa City at Aborlan sa Palawan. Nasa 41 degrees Celsius naman sa Alabat, Quezon, San Jose Occidental, Mindoro at Ambulong sa Tanawan City, Batangas. Payo ng Health Authority, iwasan ng outdoor activities o ang labis na paglalagi sa labas ng bahay o opisina mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ang sobrang init ng panahon maaaring magdulot ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Payo rin ng otoridad na palagian ng pag-inom ng tubig upang iwas dehydration.
Dinadagsa ng customers ang ilang nagkukumpuni ng mga sirang electric fan sa Batangas City. Paalala naman ng DTI sa publiko na magtungo lang sa mga registered at accredited repair shop. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Nag-canvas ng pyesa para sa pumalyang electric fan si Francis. Nasira raw ito nung isang araw. Kung kailan pa naman kailangan nila, ngayong danas ang nakapapasong init ng panahon. Sira po eh. Bakit nasira? Siguro overuse na siguro. Gawa sa init ng panahon po. Kukumpunihin na lang daw ng kaibigan kesa bumili ng bago. Dumarami pa nga ang nagpapagawa ng electric fan sa repair shop ni Inoy. Ang dating 5 piraso kada araw na ginagawa nila, dumodoble at triple pa raw ngayon ang bilang. Yun naman pong iba magdadala ngayon, gusto mayari agad. Dahil po sobrang init, para magamit po agad nila. Nag-home service pa sila sa paggawa ng aircon. Tinitiyak nilang pulido ang repair para iwas disgrasya kapag gagamitin na ulit ni customer. Nag-aral din po at saka nag-training din po sa paggagawa ng electric fan. Dahil kabi-kabila ang mga repair shops at dumarami na rin ang bilang ng mga nagpapagawa ng sirang appliances, bili ng DTI sa mga lehitimong repair shops magpakumpuni. Binibisita nila ang mga repair shops sa iba't ibang lugar para matiyak na accredited sa kanila ang negosyo. Importante rin daw na hanapin ang Import Commodity Clearance o ICC at Philippine Standard Markings o PS Markings sa produktong ibinebenta. Hindi pwedeng gumawa, mag-manufacture ng electric fans at ibenta sa merkado not unless meron siyang corresponding license sa Bureau of Philippine Standards. If it is locally manufactured, ang hahanapin po natin ay yung PS mark niya. Ayon sa DTI, may monitoring daw sila nito sa mga tindahan. Kung hindi compliant, nag-i-issue raw sila ng notice of violation. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, ito inyong GMA Regional TV interview sa Balitang Southern Tagalog. Ngayong hapon, makakapanayam natin si Ms. Liceria Garcia, ang National Immunization Program Coordinator ng Batangas City Health Office, kaugnay ng mga kaso ng pertussis sa lungsod. Magandang hapon po, Ms. Cel. Ay, magandang hapon po sa ating mga tagapanood. Ito po sa sa Batangas City, sa lahat po ng nanonood ngayong hapon ito. Ms. Cel, ilan na po ang naitalang kaso ng pertussis sa Batangas City? So sa ngayon po ay mayroon po tayong 3 confirmed na cases ng pertussis dito po sa atin sa Batangas City. Ito po ay sa Barangay San Jose Sico, Barangay Baleter Location, and Barangay Tingda Itaas. Paano po ba kumakalat ang sakit na ito at ano mga pangunahing sintomas ng pertussis? So ang pertussis po ay yung ating tinatawag na ubong dalahit. Ito po ay lubhang nakakahawa na infection na dulot po ng bakterya. So lahat po ng edad ay maaring makakuha ng maapektuhan itong pertussis, pero mas malimit po ay sa mga sanggol, yung pong mga kapapanganak lang hanggang sa bagong mag-1 taong gulang. Ito po ay nakakaapekto sa baga at sa daluyan ng hangin at kumakalat po sa pamamagitan po ng kapag yung droplets po, air droplets, pag-ubo po ng ating mga may dala ng bakterya po. At ito po ay mas lubhang mapanganib sa mga bata at sanggol. Ma'am, dahil may kumpirmadong kaso na nga po tayo ng pertussis dito sa Batangas City, ano po ba mga hakbang na ginagawa ng City Health Office para maiwasan ang pagkalat po ng sakit na ito? So, ang mga hakbang pong ginawa ng City Health Office ay ang pagbabakuna po sa mga batang simula 6 weeks hanggang 23 months old na mga bata na yung pong lahat ng kulang ang doses ng pentavalent vaccine. So, kami po ay nag-house to house vaccination para po matukoy kung sino po yung mga bata na kailangan po nating bigyan ng kakulangan sa bakuna po ng pentavalent vaccine. Ms. Cel, gaano ba kahalaga nga itong pagpapabakuna o immunization, hindi lamang po sa sakit na pertussis, no, maging sa iba pong mga sakit pa? Opo, napakahalaga po na magkaroon ng makatanggap ng kompletong bakuna ang ating mga sanggol at mga batang edad pagkapanganak hanggang pagsapit po ng ika-1 taong gulang ng mga bata.
Ang una pong binibigay natin, yung BCG at Hep B vaccine, ibinibigay 24 hours pagkapanganak ng bata. Then yun nga pong 3 doses ng pentavalent vaccine. Yan po yung pinapanlaban po natin sa diphtheria, pertussis, tetanus, influenza at maging sa hepatitis din po. Then 3 doses po din ng oral polio vaccine para naman sa poliomyelitis. Binibigyan din po natin ng 3 doses ng pneumococcal conjugate vaccine para mapaglabanan po ang sakit ng pneumonia. May 2 doses din po ng injectable polio vaccine at 2 doses ng contratigdas naman po yung ating MMR vaccine, measles, mumps, and rubella vaccine. Panghuli na po, Ms. Celo, ano po ang mensahe ninyo sa mga expectant mother at sa mga magulang na may maliliit pang mga anak? Para po sa ating mga expectant mothers, sa lahat po ng mga ina at mga guardian, mahalaga pong ating alamin kung kailan po ang tamang schedule para po sa mga pag-vaccine at mga bakunang dapat matanggap ng ating mga anak. Makipag-ugnayan po tayo sa ating mga health center upang maipatala ang ating mga sanggol at mga bata at nang mabigyan po sila ng karapatang bakuna at na dapat nilang makuha sa tamang edad. Maraming salamat po, Ms. Liceria Garcia, ang National Immunization Program Coordinator ng Batangas City Health Office. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Patay ang 3 sa 6 na sakay ng isang SUV nang mahulog ito sa 100 metrong lalim ng bangin sa bahagi ng Sitio Begis, Taloy Sur sa Tuba, Benguet, pasado 3:00 na madaling araw noong Sabado. Base sa investigasyon ng pulisya, tubong Candelaria, Quezon ang mga sakay ng SUV at patungo siya ng Baguio City ang mga biktima ng mabangga niya ang isang signage sa kanang bahagi ng pakurbang bahagi ng kalsada. Dahilan para mawala ng kontrol ang driver at tumawid sa kabilang kalsada hanggang mahulog sa bangin. Ang 3 pang sugatang sakay ng SUV dinala sa Baguio General Hospital and Medical Center. Ayon sa pulisya, maganda naman ang kalsada at panahon sa lugar ng mangyaring aksidente. Nagpapatuloy pa rin ang kanilang pag-iimbestiga sa insidente. Sinisikapan ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng mga biktima. Naitala ang 4 na phreatic eruption sa Bulkang Taal nitong weekend. Sa kabila niyan, ang Taal Volcano Observatory wala pa raw nakikitang rason para itaas ang alerto sa bulkan. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Sa gitna ng tirik na araw, tuloy ang pamimingwit ng isda ni Angelo sa lawa ng Taal sa Talisay, Batangas. Wala raw silang napansing anumang aktibidad ng Bulkang Taal. Minsan nababalitaan po may daw, gano'n. Di kaya po dito napadpad. Hindi ko namin binibenta. Kumbaga pang-ulam na. Malayo ang sitwasyon ng Taal itong linggo kumpara sa 4 na phreatic eruptions na nangyari noong Sabado, April 20. Well-contained lang inside the main crater. Ibig sabihin, napakahina lamang nito. Wala siyang chance upang lumabas at maka-affect sa communities. Halos magkasunod na linggong may phreatic activity ang bulkan na ayon sa state volcanologist na PHIVOLCS, nagkakataon lamang at normal ito sa isang aktibong bulkan tulad ng Taal Volcano. Resulta raw ang phreatic eruptions ng paglalabas ng gas ng bulkan sa ilalim na napapahalo sa mga mainit na volcanic materials at tubig sa crater ng bulkan. Wala pa raw sapat na rason para itaas ang alerto ng bulkan na ngayon nasa alert level 1. At least sa pag-aaral ng PHIVOLCS ay wala pang possible na para mag-lead ito into a magmatic activity. Kumbaga, itong phreatic eruptions na to are well within the alert level 1 category of PHIVOLCS for Taal Volcano. Wala ring nairerehistrong volcanic smog o VUG sa paligid ng bulkan. Mahigpit pa ring ipinagbabawal ang pamamasyal sa Taal Volcano Island na deklaradong permanent danger zone. Kasama si J.R. Manjares, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, isang low-pressure area ang minomonitor ngayon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sabi ng Pag-asa, mababa ang tsansa nitong maging bagyo.
at maliit din ang posibilidad na pumasok sa PAR. Pero yung trafo extension ng LPA umaabot sa ilang bahagi ng Mindanao, kasabay ng pag-iral niya ng ridge ng high pressure area at easterlies na magdadala pa rin ng mainit na panahon sa malaking bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, magiging maalinsangan sa malaking bahagi ng Southern Luzon, maliban sa Palawan. May tsansa naman ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa, lalo sa Mindanao. Top-notcher ng Philippine National Police Academy ngayong taon ang Batanggenyang si Police Cadet Maria Camille Cabasis ng Layag Diwa Class of 2024. Tubong Lian, Batangas si Cabasis na naranasang magtinda ng siopaw at magtrabaho sa isang photocopy center para mapag-aral ang sarili sa kolehiyo. Bago mapapasok sa PNPA, nauna na rin siyang nagtapos bilang cum laude sa Batangas State University Arasof sa kursong Criminology. Tinanggap ni Cabasis ang Presidential Campilan Award sa 45th PNPA Commencement Exercises sa Camp General Mariano N. Castañeda sa Silang, Cavite noong Biyernes, April 19, kung saan naging panauhing pandangal si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Magbabalik si SB19 member Stel bilang isa sa mga coach sa unang season ng The Voice Kids Philippines. Samantala, may crossover sa Black Rider si Doc Annalyn na papel ni Jillian Ward sa Abot Kamay na Pangarap. Narito ang report ni Hazel Alviar. Inanunsyo ni SB19 member Stel Ahero sa All Out Sundays kahapon na muli siyang magbabalik bilang isa sa mga coach sa unang season ng The Voice Kids Philippines. Inanyayahan nito ang mga batang 7 hanggang 14 years old na mag-audition. Matatandang isa siya sa mga coaches ng The Voice Generations kasama sina Julian San Jose, Billy Crawford at Chito Miranda, kung saan ang grupo niya ang tinanghal na kampyon sa nasabing season. Magtatagpo naman ang karakter ni Jillian Ward na si Doc Annalyn ng Abot Kamay na Pangarap at karakter ni Ruru Madrid na si Elia sa Black Rider. Isa lang yan sa mga dapat abangan sa serye. Kabilang na ang pagbabalik ng bangungot ni Pretty na si Hector at ang paghihiganti ni Calvin. Ang lahat ng yan abangan ngayong linggo sa Black Rider. Samantala, hahanapin ni Seth ang karakter ni Gabby Eigenman ng Alien kay Doy. Makita niya kaya ito? Abangan yan sa My Guardian Alien, 8:50 PM sa GMA Prime pagkatapos ng Black Rider. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas araw ng Martes, April 23, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Tanawan City at ilang barangay sa bayan ng Lubo at Mataas na Kahoy, Batangas. Magsisimula ito alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, bunsod ng pagtatayo ng mga additional distribution transformer at row clearing ng mga linya, kalinsabay ng paglilipat at pagtatayo ng mga poste na apektado ng DPWH road widening projects. Mga kapuso, sinsay na sa The Outlets at Lipa sa Lipa City, Batangas. Makisaya sa Kapuso Mall Show dahil sure na ang best time ever ninyo dito sa April 27, Sabado, alas 5 ng hapon kasamang ilang cast ng Asawa ng Asawa Ko, Abot Kamay na Pangarap, Running Man Philippines at Pipito Manaloto. Abangan sina Kapuso stars River Cruz, Bruce Roland, Kazel Kinuchi, Rahil Biria, Lexi Gonzalez, Kokoy De Santos, Angel Guardian, Buboy Villar, Jake Vargas, Sofia Senyoron, Mosang at Kapuso host May Bautista. Kita-kits mga Kapuso! Samantala, mapapanood nyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.